Matatawag na isang tahanan ng isang bahay kung ito ay may mga kagamitan na kakailanganin ng isang pamilya sa araw-araw. Kung ilalarawan ang simpleng buhay ng mga Pilipino, isa sa mga ito ay ang mamuhay kasama ang pamilya sa ilalim ng iisang bubong, katulad na lang ni Aling Feli. Mula sa kanyang mga anak hanggang apo ay kasama niya ang mga ito. Siya ang nag-aalaga at nag-aasikaso mula noon hanggang ngayon bilang ilaw ng tahanan. Subalit, sa likod ng simpleng pamumuhay, hindi ordinaryo sa mata ng mga nakatira sa labas ang tahanan ni Aling Feli na nakapamalagi sa loob ng isang sementeryo. Ang Manila North Cemetery, sa pinakamatanda at pinakamalaking sementeryo sa lungsod ng Maynila at ng buong bansa. Maraming kilalang personalidad ang mamamataan na nakalibing rito tulad na lamang ng mga presidente, artista at iba pang mga sikat na tao. Hindi lang ito nagsisilbing tirahan ng mga patay. Ito rin ang naging silungan ng ilang mga pamilya sa Maynila. Sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga patay ng ibang pamilya ang ikinabubuhay ng mga ito. Ang ilan ay pinapayagan na manirahan dito kapalit sa pag-aalaga ng puntod o nicho. Lahat po yun kapatid niya po? Hindi. Bayaw ko to eh. Asawa ng ate ko yan eh. Marami sa atin ang pumipili at nangangarap na masagana at maayos na buhay. Ang populasyon sa buong Kamaynilaan ay halatang napakarami sa lawak at dami ng trabaho na meron nito. Ngunit, sa kabila ng paghahangad na maayos na buhay, masasabi pa kaya na maayos ang buhay ng isang tao kung ang kanilang tahanan at kabuhayan ay nasa loob ng isang sementeryo? Bihira lamang sa atin ang makakakita ng isang tao o pamilya na sa loob ng sementeryo namumuhay. Isa na lamang dito ang pamilya ni Aling Feli. Sa 40 taon ng paninirahan sa sementeryo, napadpad lamang siya na manirahan rito dahil sa kanyang asawa na ngayong yumao na. Dahilan ng kanyang pagkabyuda, ang kanilang paninirahan sa sementeryo ay naging permanente mula sa kanyang mga anak at mga apo. 43 years na kami dito. Mga anak ko, panganay lang wala. Kasi may sarili silang buhay. Kasi madali ang hanap buhay dito eh. Magtinda ka lang ng kalamay, magluto ka lang ng lugaw. Ay madali ang hanap buhay. Hindi ka mukha sa labas. Ang hirap magbenta. Dito madali lang magbenta. Ay, yung caretaker, naglilinis ng mga alaga ko. Hindi naman. Parang gamay ko na itong nurses. Kaya kahit gusto kong lumabas, mas gusto ko pa rito tumira. Ang pinakamahirap sa akin, yung parati kami nag-iwalay ng asawa ko. Yun lang ang sitwasyon na mahirap sa akin. Wala naman masabi sa akin dahil tinanong na nila, ba't gusto mo dyan sa sementeryo? Sabi ko, kasi nandito, ang hanap buhay dito madali. Hindi ka makakapit sa labas. Tinanong na ako ng gano'n. Kasi sa labas sila, ba't daw kanya, tahimik lang kami. Sa labas, lumabas ka nga, ang dami mo pang, dito, nakaupo lang, yung mga apo ko, nakasikaso ko. Kaya gusto ko rin. Naman, yung sasawa ko, inatake siya, paglilinis niya, oras ng paglilinis. Linis-linis lang naman niya, walis, isis.
Yun lang ang ano namin siya. Saka parang yan ang tumutulong din sa amin. Oo, natakot ako. Hanggang sa nasanay na ako dito dahil nandito nga yung hanap buhay namin. Bali, wala na sa may naririnig ako. Parati naman ganun eh. Ang inaano ko na lang yung kasama ko yun sa buhay. Kasama na namin sa bahay namin. Kaya sanay na kami. Okay naman ako. Hindi, basta sa kanya lang ako humingi ng lakas. Parati ako nagdadasal, huwag niya akong pabayaan. Tuwing Biyernes at Linggo ng umaga, naninilbihan si Nanay Feli sa Quiapo Church. Isa na rin ito sa parte ng araw-araw niyang pamumuhay. Sa paglibot sa sementeryo, isang dalagang nagtitinda ng mga bulaklak dito sa Manila North Cemetery ang aming nakilala. Siya si Jana Quinto, 19 na taong gulang. Sa loob ng sementeryo na rin siya lumaki. Isa siyang working student. Stop po ako, pero graduating po ako ng senior high. Sa MX. Mag-college. Hindi po, mama ko po. Pero may punan po sila. Ayun po yung mabenta dito sa loob kasi po, syempre po patay. Dadalawin po nila. Bibili po silang bulaklak, kandila, ganun. Sa paraan ng pagtitinda ng bulaklak ay naitatawid nila ang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang pagtitinda nila ng bulaklak ay mabili kapag weekends at matumal naman kapag weekdays. Undas, tapos Father's Day, Mother's Day, Valentine's Day. 50,000, 100,000, ganun. Pag isang linggo po kasi yung undas na yun eh. Simula po 27, malakas na po yun. Hanggang 5 po, November 5. Apo, sapat naman pang gastos. Last year po, pinagbawal po yung magtinda ng bulaklak. Doon po yung nagkakaulian po. Pinagbawal po kasi dito last year kasi po mag-uundas. Parang demolition ganun. Pinagbawal po nila. Takas, tago-tago. Pag nandiyan na po yung pulis, nagtatago na po kami. Pero pinabalik na po nila kasi po nahirapan na rin po sila magpabalik-balik ng huli. Papa ko po tricycle driver. May sari-sari store din po kami dito, kaso yun din po pinagbawal dito. Pero pag mag-uundas lang po. Pero pag gano'n na po, normal na araw na po, pwede na po magtinda. Kasi yung sari-sari store po namin, di na po nabalik. Sila mama po kasi dito may mga suki na po, yung talagang sa kanila na po yung loyalty po gano'n. Sa kanila po buibili. Tapos yung iba naman po na inaalok lang po na bulaklak po, kandila, dun po nakikahit yung mga tao na bumili. Tsaka pag palang ngiti ka po gano'n. Kasi pag nakasimangot ka, lalagpasan ka ng bahay. Hindi po. Pero pag Valentine's Day po, gano'n, pinopost po yung mga yung mga ginagawang bulaklak. Yung mga nagsusungit po na customer, gano'n. Yung nagsatawad po, yung ang mahal naman ng bulaklak nyo, deserve ako bumili. Ganun, ginaganon na rin po namin kasi attitude po eh. Hindi naman po kasi pag weekdays, pag weekend naman po ako nagtitinda nun eh. Pero ngayon po stop po. Pag lang po, pag Sabado, Linggo lang po ako nagtitinda kasi yun lang po yung pinakamalakas talaga sa pag weekend po. Pag wala pong mga pass ng mga tao, gusto sila tumadali. Yun po. Sa lugar na kinalakihan ng ating mga anak, hindi normal na mga puntod ang makasama nila sa kanilang paglaki. Gayunpaman, ang kabuhayan ng mga residente sa loob ng sementeryo ay nagbigay tulong sa kanilang gastusing pang-araw-araw para mabuhay. Marahil silang caretakers dito sa loob ng sementeryo ay sanay na sa kanilang sitwasyon at gawin ng pamumuhay araw-araw. Ang mga eksperto ay may ilan pa ring paalala para sa kanilang kalusugan. I was assigned at the Manila North Cemetery in the year 1994 up to 1999. Because Manila North Cemetery, I'm referring to Manila North Cemetery, and North Cemetery dyan sa may Blooming Street. I was assigned there as clerk 2. That was, di pa ako sanitary inspector noon. So,
I know the life of those who are inside. Yung kumbaga sa tawag dyan, yung mga nag-squat sa Manila North Cemetery. Masasabi, marami akong masasabi. Medyo, kumbaga pag sabi natin squat, maraming unsanitary, maraming mga hindi sila dapat nag-overpopulated na sila doon, doon sila naliligo, yung mga bata, yung mga kids, medyo hindi conducive, no? Una sa health, hindi talaga masyadong kumbaga hindi talaga dapat tiran yung Manila North Cemetery, any cemetery. Yun ang masasabi ko doon. Hindi dapat. Very unsanitized, very unsanitary. Ganun pa man ang pananaw ng eksperto sa kalusugan, makikita natin ang katotohanan na walang pagpipilian ang mga katulad ni Aling Feli na nakatira at nagtatrabaho sa sementeryo. Ang buhay ni Aling Feli at ng mga taong nakatira sa sementeryo ay isang inspirasyon at patunay na kahit sa mga lugar na tila hindi pangkaraniwan, maaaring makamtan ang kasiyahan at pag-asa. Ang pananampalataya sa Diyos ay nagdulot sa kanya ng lakas upang malagpasan ang mga pagsubok at maging matagumpay sa pagtatag ng kanyang pamilya. Ang pagiging caretaker ay may mataas na kahalagahan sa ating lipunan dahil nagbibigay sila ng kapanatagan sa mga pamilya ng yumaong mahal sa buhay. Sa pagpapanatili ng kalinisan at pag-aalaga sa puntod, ito ay nagdudulot ng komporta at katahimikan sa kanilang puso. Ang kwento ni Aling Feli at ng iba pang taong naninirahan sa sementeryo ay nagbubukas ng pintuan sa pag-unawa ng iba't ibang realidad sa ating lipunan. Ito ay nagsisilbing paalala sa pangangailangan ng mas malawakang suporta mula sa gobyerno upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng pabahay at ang matinding kahirapan, kakulangan sa oportunidad sa ilalim ng kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya. Nasaksihan natin ang buhay ni Aling Feli. Simula na makilala niya ang kanyang asawa, ay sumama na din siya na manirahan sa Manila North Cemetery. Gaano man kahirap ang kanilang sitwasyon sa loob ng sementeryo, ay natutunan na nilang mamuhay kasama ang mga patay. Para mabuhay siya, ay patuloy na nagtatrabaho upang maitaguyod ang pamilya. Sa gitna ng hirap ng kanilang kalagayan, ay masaya pa rin sila sa buhay. Kaya kahit anong hirap ng buhay, naway tayo ay natuto na maging masaya sa kung anong meron tayo. Kung si Aling Feli nga masaya sa loob ng sementeryo, tayo pa kaya na may sariling tirahan? Tinuruan tayo ni Aling Feli na maging masaya sa kung ano ang meron tayo at ipagpasalamat ito ng buong puso, saan ka man nakatira at namumuhay.